Kaugnay pa rin ang heightened alert sa Bulkang Mayon. Makakasama po natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Thanks for joining us. Hello. Magandang tanghali po. Opo, Gov, ano po ang Yeah. naging batayan natin ng inyong utos na no human activity sa loob po ng 6-kilometer permanent danger zone? Well, yesterday, as of 8 a.m., January 1, talagang binulabog tayo kahapon. May directive kasi ang PBOX, yung ating pamamaga ng magma sa crater ng Mayon, that triggered na kailangan i-raise natin from level 1 to level 2. Effective yan kahapon, 8 a.m. And because of that, yan po ang template ng Albay. Pag alert level 2, suspended ang human activities sa 6 permanent danger zone. Meaning, yung mga pagtanim, yung mga hayop na alaga nila, kailangan ibaba nila yon. And number 2, yung aming ATV rides, yung tourist attraction na talagang pinagkakaguluhan, suspended muna, pumunta sa taas. So limited lang. And lastly, yung park namin, yung Mayon Skyline, na talagang nandun na yan sa halos sa 6 kilometer, no entry muna. And further directive namin sa mga munisipyo na nasa pahanan ng Mayon to prepare now, no? Kasi hindi natin alam kung within week or weeks itaas to sa level 3. Pero how do we make sure po na talaga pong tumatalima, lalo na po itong mga nasa tourist attraction, ano, na wala po talagang pupunta dyan at walang susuway sa inyong pag-uutos? Alam niyo po, ang Albay, naiba because ang activity ng Mayon for the last 10 years talagang medyo aggressive siya. Kaya buhay din at saka yung mga Albayano, sanay na kami. We have to comply. Kailangan ng aming mga evacuation center, naka-ready yan, and naka-assign na ang mga pamilya. Bibihira po dito yung mga nagapasaway dahil alam nila na panag-directive na ang PBOX saka yung disaster management ng Albay, yan talaga, imminent ang eruption. Okay, so meron Pero po... ngayon po, Go ahead. ulitin ko lang po, ngayon alert level 2 lang tayo. Wala pa tayo. This is only a precaution. Exactly. Pero yung 3 and 4, yun ang talagang the eruption might be imminent. No? Gov, I was wondering lang po kung meron po bang long-term plan ang government ng Albay to make sure po na yung ating mga kababayan na nakatira even outside the danger zone na mga dinadala po natin sa evacuation center kapag nagkakaroon nga po ng activity itong Mayon ay hindi na po pabalik-balik at meron na po silang permanenteng matitirahan at hindi na po sila ini-evacuate every time na meron pong ganitong insidente. Correct. Actually, nung ako mayor pa ng lungsod ng Legazpi, isa sa pinakamalaking populasyon na nasa panan ng Mayon, lahat na naibaba namin, naglagay kami ng evacuations ng resettlement mismo. Almost 1,000 families na nandun na sa resettlement area. That really paved the way na ang Legazpi wala sa permanent. Ang meron tayo doon, because we have 15 municipalities, and we have 6 municipalities na nasa pahanan ng Mayon. Yun ang may mga barangay na nandun mismo declared as danger zone. Nandun mismo yan. Kaya may mga 2-3 kami bawat munisipyo. Ito ang palaging binabantayan at ginagawa, kakabalik ko lang as governor. Ito talaga ang magandang gawin. Tama ka, ma'am, na ito ay long term na ito pareho ng ginawa ko sa Legazpi. Na parang hindi na po balik-balik. Exactly. Mahirap din po logistically and of course yung safety ng mga kababayan po natin. And isa po sa concern po kasi ng mga kababayan natin kung bakit pabalik-balik din po sila kung saan yung area nila na even if it's dangerous kasi yung kabuhayan. So I think it's also important makita din po natin mabigyan sila ng livelihood kaakibat ng kanilang resettlement. Gov. Yeah, gaya ng ginawa natin sa Legazpi. Pero alam mo, hindi lang yung paganda na malipatan, yung political will and very crucial dito. Right. Yung local leaders na talagang, kasi barangay nila mawawala eh. Siyempre, nilipat yan, pupunta sila sa isang barangay. Kaya minomonitor ko rin ito for the last 10 years, hindi talaga makagalaw. Yung Legazpi, kasi portion lang ng mga barangay sa apektado, kaya naigalaw namin yun. But we are not losing hope. Kasi kailangan talaga yung long term na. And we need also the support of the national government
So ako ang nakita ko dito, the local government may provide the land, and the national government can support us doon sa pagpagawa ng mga bahay. Yeah, political will po talaga yan. But ayon po sa Ah. FIVOX Gov, dumarami po yung rockfall events at may mga senyales Yes. po na posibleng pagputok po nito. Although nasa level 2 lang po kayo. Pero as much as possible, gaano po kahanda ang gobyerno po ninyo sakaling mas lumala pa po yung sitwasyon dyan? Ang una muna, dahil itong mga pamilya, identified na yan ng mga barangay, maganda ang template ng Albay. Kaya nga, di ba, isa kami sa mga tinitingala sa disaster management, yung zero casualty. Gaya nung 2023, di ba, nag-activity si Mayon. 3 months din kami noon, although hindi explosive, pagmatic yung lumalabas lang yung mga laba, ano? Parang nagdidighay lang, parang sumuka lang siya. But anyway, this time, siyempre yung calamity fund, naka-ready po yan, kakabagong taon pa lang. So presko ang budget natin. Walang problema tingin ko sa budget. Because pumapasok naman ang national every time medyo tumagal ito. Ang issue ngayon is yung mga evacuation center, already it is. So sa Legazpi at saka ibang portion ng Albay, may tinatawag kami ng mga evacuation na pinagawa namin sa loob ng paralan na pinapagamit yan sa mga mag-aaral. Baliktad, hindi gaya ng para lang gagamitin as evacuation. Pero sa Albay, may mga paralan na kami na pinagawa namin ng magagandang evacuation. Kung walang ngayon eruption at ibang kalamidad, nagagamit ng mga bata. Kaya po, naka-ready na po yan, naka-assign na ang mga pamilya. So just a matter na magkaroon ng declaration ng evacuation. Pero yung mga residente po naman dyan, sumusunod naman po sila kapag kinakailangan Yes, of course. i-evacuate. Mhm. Yes, Wala yes, naman po yes. pasaway. Actually, in our experience, makita mo, the last time na nagkaroon kami ng casualty, noong 1997, because talaga binigla kami. Kaya nga itong alert level 2, kahit malayo pa, nag-alert le kami. Diba noong 1997, yung mga magsasaka, Oo. tinamaan sila because walang warning si Mayon. Yun ang kinatatakutan natin. At any time, it's an active volcano. Kaya pinaparamdam namin sa mga kababayan. At alam din yan mga taong bayan sa panan ng Mayon na minsan si Mayon hindi nagpaparamdam, bigla lang siya puputok. Oo. Kaya ito rin ang aming rason why we get that alert level 2. It's good that you mentioned that, Governor, because ang tanong po dito, paano po yung coordination nyo with FIVOX at other agencies para tuloy-tuloy po yung pagbabantay sa Mayon at hindi na po mangyari yung nangyari before? Yeah. Actually, ang PBOX, ang Armed Forces, ang APSIMO kasi ang tawag ng opisina namin, it's a collaboration of government office. Napakaganda po. Created yan, mismo ng ordinansa. So maganda ang coordination at this early. Kumbaga, inahanda na namin yung mobility in case na magkaroon ng order. Nakaready ang ating mga iba't ibang sakay ng gobyerno. Yung mga truck, yung mga tao, especially kung pa nagsabi tayo na no man's land na talaga, nagpapadala talaga tayo ng security. Pero yan, worst scenario yan. Okay. Ito po bang rockfall event na ito, may kasama na rin po ba itong usok? Kasi I was wondering kung natetest nyo po yung air quality dyan sa inyong lugar para po sa kalusugan ng mga residente? Yeah, may usok siya na. Pero sa measurement ng PBOX, kanina, kausap pa lang natin, hindi pa mag-trigger ito ng explosion. Hindi pa. Kaya nga alert level 2. Okay. Pero kung nakita namin kahapon na medyo, kasi meron tayong mga measurement equipment dito kompleto po tayo. Kung makita talaga namin, may alert level 3 o 4 kagad namin. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pang rason na i-alert level that high. No? Right. So alert level 2, meaning, precaution na ito na it might in week or weeks. No? Gov, paalala na lang po, mensahe po natin sa ating mga albayano para po sa pag-iingat po nila dyan sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Yes po, salamat muli. Maganda itong opportunity, lalong-lalo na yung mga kababayan namin sa Manila na huwag mag-alala dito sa amin. We are on top of the situation. Kailangan lang na sunodin lahat sa mga kababayan. Yung ating directive ngayon na huwag tayong mag-overconfidence, lalong-lalo na yung mga ATV rides, ililimit po na natin doon sa baba. And of course, yung mga magsasaka natin, ito ang talagang concern ko ngayon, na bigyan muna namin sila ng maybe
pinag-isipan ko, bigyan muna namin silang pagkain para yung pang-araw-araw nila masagot natin muna habang si Mayon talaga nagpapakita nitong activity. So far, yung mga ibang concern nakahanda naman po ang ating probinsya. Salamat po. Alright, maraming salamat po sa iyong oras, Albay Governor Noel Rosal.